pray. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa isang makabuluhan, sa isang matagumpay. Kiniklaim na po namin ito, matagumpay na araw, Panginoon, at matagumpay na pagsisimula ng bagong linggo. Panginoon, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong mga bagay na ginawa at patuloy pang gagawin sa aming buhay. Panginoon, salamat po. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang magising pa, Panginoon, upang magkaroon po ng buhay na aming tinataglay ngayon. Salamat sapagkat ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Salamat sa pagkakaloob mo sa amin, Panginoon, ng kalakasan. Salamat sa lahat ng mga pagpapala, pag-iingat, proteksyon. Salamat sa regalo ng pamilya. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay kailanman hindi nagkulang. Kailanman. Hindi ka nagkulang. Hindi ka nagpabaya, Panginoon. Kailanman ay hindi ka umalis, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. At nagpapasalamat po kami minsan pa sa pagkakataon pong ito na kami ay makapagsama-sama upang maitaas ang pangalan mo, upang mapag-aralan ng iyong mga salita na siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng karunungan, na siyang magbibigay sa amin, ito po ay magiging sandata namin sa lahat ng laban na amin pong kinakaharap. Panginoon, salamat sa community po na ito, Lord. Wala pa pong isang taon pero grabe na po yung koneksyon sa bawat isa. Wala pang isang taon pero grabe ang paglago, Panginoon. Araw-araw, walang araw na walang first-timers, Panginoon. Laging may dinadala ka dito. Laging may mga taong naliligtas. Palaging may mga taong nababago ang buhay. Salamat, Lord, dahil pinagtagpo-tagpo mo po kami at hindi aksidente kung bakit nanonood kami sa live stream po na ito, oh God. Meron po kayong dakilang layunin. At salamat, Lord, for using this TikTok platform na akala namin dati kapag TikTok, entertainment, sayaw-sayaw lang. Pero Lord, posible pala na may mga taong hipuin mo at makatagpo ka, Panginoon. And so, God, anoint this platform, Lord God. Dalhin mo dito ang mga taong nangangailangan. Dalhin mo dito ang mga taong matitindi ang pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Mga tao na ayaw ng mabuhay. Mga taong wala ng pag-asa. Mga tao, Lord, na akala nila, Panginoon, katapusan na ng kanilang buhay. Pero salamat po, Panginoon, dahil ngayong umagang ito, naniniwala po ako na lahat ng mga bagong nanonood ngayon ay makakakilala sa iyo at magkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tinataas ko po ang bawat isang mga pangangailangan po namin. Ang iba ay nandito, Panginoon, dahil talagang desire nilang makilala ka. Lord, honor mo yung faith nila na mas makilala ka nila. Ang iba dito nanonood sapagkat meron silang mga sakit at karamdaman. Panginoon, i-honor mo ang faith nila. Panginoon, pagalingin mo po sila, Lord, in Jesus' name. Ang ibang nandito, they need financial breakthrough. So, Lord, by faith, oh God, we claim it, financial breakthrough in Jesus' name. Ang iba dito, Panginoon, may mga hinahangad sa iyo, Panginoon, sa kanila pong mga trabaho, items sa DepEd, promotion sa trabaho, bagong trabaho, Panginoon, hanap buhay, negosyo. Lord, I pray, buksan mo ang durungawan ng kalangitan, even visa approval kung gusto nilang mga ibang bansa. Panginoon, I pray, O God, let your favor and the favor of men be upon them. And grant the deepest desires of their heart according to your will, O God. And let it be done according to their faith in Jesus' name. Panginoon, hayaan mo po na ang lahat ng mga taong nandito at nanonood po ngayon, anuman ang himala na kailangan nila. Yung iba hindi magkaanak, Panginoon. Yung iba, Panginoon, wala na pong pag-asa dahil sa sakit at karamdaman. Maaaring sila po ay nakahiga na lang sa banig ng sakit at karamdaman. But Lord,
you still have a purpose. You still have a purpose. Hindi pa katapusan ng buhay namin, Panginoon. Sa isang pagkakamali na aming nagawa, hindi pa katapusan ng buhay namin, Panginoon. Maaaring may mga tinuturo ka lang sa amin, and Lord, gamitin mong platform ito. Lahat ng mistakes, lahat ng failures, O God, gamitin mong platform mo for our comeback, O God, in Jesus' name. And Lord, I pray, gamitin mo ang bawat isa, hallelujah, to advance your kingdom here on earth. In Jesus' name. Let your name alone be glorified, be exalted in Jesus' name. Ikaw lamang po ang maitaas. Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa sa lahat ng kanilang mga hinihiling, pinapanalangin, dinudulog sa iyo. Hayaan mo po na sa oras po na ito, kumilos po kayo, banal na espiritu. Kumilos po kayo. Bigyan mo po kaming lahat ng karunungan as we study your word, as we meditate your word, O God. I pray, anoint my lips, anoint my life, anoint your message, me as your messenger, and all the hearts of these people. Anoint mo sila, Panginoon. Walang lalabas sa live stream na ito na hindi mo pinagpala, na hindi mo binago, na hindi naranasan ng pagkilos mo. Lahat ng 600 plus na nanonood po ngayon, hindi ko alam kung hanggang anong oras po sila mananatili dito, but I pray this very time, O God, reveal yourself to them. Reveal yourself to them. Ikaw na nangangailangan ngayon, una sa lahat, ang pinakakailangan mo ay ang Panginoon. At siya ang kayang magbigay ng lahat ng mga iniisip at inaalala mo ngayon. Kaya kung gusto mo siyang tanggapin sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, oo, ikaw na nanonood at first time ngayon, kung gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo, kung gusto mong magkaroon ng layunin ng buhay mo, kung ba't ka nabubuhay ngayon, simple lang, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. At kung gusto mo magsuko ng buhay mo sa Diyos, gusto kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Panginoon, meron siyang magandang layunin sa iyo. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. Shall not perish, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung sawang-sawa ka ng mabuhay at gusto mo ng mabuhay para sa Panginoon, pwede bang sabayan mo ako sa panalangin ito? Sabihin mo, ibuka mo ang iyong labi at magdesisyon ka sa oras na ito. Kung ikaw ay decided na magkaroon ng bagong buhay kasama ang Panginoon, sabayan mo ako sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, ako po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Ayoko na pong mabuhay na sinusunod ko ang aking sarili. Gusto ko pong mabuhay na sumusunod sa kalooban mo at sa tawag mo, Panginoon. Magpapagamit po ako sa iyo. Gamitin mo po ako, Panginoon. Ngunit bago mo ako magamit, nais ko pong magsuko ng aking buhay sa iyo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso't isipan bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari at manahan sa buhay kong ito ngayon at magpakailanman. Amen. Kung ikaw ay nanalangin ng panalangin iyon, hallelujah, tanggapin mo ang regalo ng kaligtasan mula sa Diyos. You are safe now. You are safe. Magpakalalim ka sa Panginoon. Mas kilalanin mo siya sa buhay mo. Meron siyang dakilang layunin para sa iyo lamang. A special and unique calling just for you.
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa mga bagong tao na kasama po namin ngayon na nagsuko ng buhay sa iyo. Salamat, Panginoon, tunay po na napakasaya ng aming mga puso. Dalangin ko rin po, dakilang Diyos, ang aming pong bansang Pilipinas. Panginoon, kayo po ay mahabag sa kalagayan ng aming pong bansa. Sa lahat ng mga Pilipino, Panginoon, na nahihirapan, mga nakakaranas po ng injustices, inequality, O God, impartiality, O God, in Jesus' name. I pray, pagpalain mo ang bawat Pilipino sa bansang Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao, at ang mga Pilipino na nasa iba't ibang panig ng bansa nagtatrabaho, mga OFW, nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, Panginoon. Nawa po ay mas marami pang mga tao, Pilipino ang makakilala sa inyo. At dalangin ko rin po sa aming kalagayan, sa lahat ng pagtatalo-talo, hindi pagkakasunduan sa gobyerno, mangialam po kayo, Panginoon. Kausapin mo ang mga leaders ng aming pong bansa. God bless the Philippines. Mula po sa aming Presidente Bongbong Marcos hanggang sa pinakamababang sangay ng gobyerno, dalangin po namin, let the Spirit and the anointing of the fear of the Lord be upon them in the name of Jesus. Magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila ng compassionate heart na hindi po sa paglilingkod, hindi po mahalaga ang posisyon, hindi mahalaga ang kulay, kundi Panginoon ang tunay na kapakanan ng kanila pong mga nasasakupan. Panginoon, pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Ang mga kababayan po naming naapektuhan ng lindol, Panginoon, sa Mindanao, sa Jensan, Sarangani Province o sa mga karatig pang lugar, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong pagsama, comfort sa mga nawalan ng mahal sa buhay, pagpapala mo, Panginoon, i-provide mo ang kanilang pangangailangan, and use this platform, O God, sa ginagawa po naming initiative, Panginoon, na kahit papaano ay makapagbigay po ng tulong sa kanila in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa napakagandang araw po na ito. Purihin ka, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Marami kaming mga bagay na matutunan, Panginoon. At sama-sama kaming lumago sa inyo, Panginoon, in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. We claim victory. Panginoon, Father, grant us success today through the power of the Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa araw po na ito at binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes po, sa lahat po ng mga nagtatanong, ano po bang ginagawa namin dito? We are having our devotion, pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At disclaimer lamang po, ako din po ay learner. Ako rin po ay estudyante pa ng banal na spirito. And I'm still learning a lot of things about the Word of God. Pero sa abot po ng aking makakaya, ay gusto ko rin po makapagbahagi sa iba. Ako po ay born-again Christian believer, pero hindi po mahalaga ang relasyon. Hindi mahalaga ang religion dito sa ginagawa namin. Dahil ang gusto namin, hindi religion, kundi relasyon sa Panginoon. Kaya welcome po kayo, ano man po ang inyong religion, pwede po kayo ditong manood at sumama sa atin pong community. And I would like to welcome all our first-timers. Palakpakan nga natin ng Lord sa lahat ng mga first-timers. God bless po Ate Rochelle at sa partner niyo po. I pray na sa oras po na ito ay bisitahin siya ng kapangyarihan ng banal na spirito at iayos, bigyan ng relief, ng comfort ng sakit na kanyang nararamdaman at bigyan siya ng kapayapaan higit lalo sa kanyang puso. Dalangin ko na gumawa ng himala ang Diyos sa kanyang buhay. In Jesus' name. Hallelujah. Sige po, welcome po sa lahat ng mga kasamahan po natin na nandito, sa lahat ng mga matatagal na nanonood, at sa lahat po ng mga baguhan. Praise God. Welcome, welcome, welcome. Sige po, i-welcome natin lahat ng mga first-timers. Pwede ko po bang malaman kung sino ang mga first-timers? Mag-message lang po kayo ng me at kung saang lugar kayo nanonood ngayon.
type me at kung saang lugar kayo nanonood ngayon para po ma-acknowledge po natin kayong lahat. Praise God. Hello po. Yan, there you Joy from Cebu, Christine from Davao, Miss Chloe from Malate, si Nene, si Ubos from Davao, Cindy, God bless you. Ayan, si Anaya, si Len from Taiwan, Kaiko Shop from Binangonan, JC from Cavite, Lorraine from Samar, following from Cavite, Beers from Taiwan, Mitzi from Navotas, Isabel from Antipolo, Grace from China, hello po, Arian from Malabon, Cindy from Connor, Ilaan from Cavite, saan yung Connor? Yars from Negros Oriental, God bless you po. Cookie from Eastern Summer, Queen Bee, Jen from Cavite, Nanan from Cavite, Vin from Korea, Ong Jen from Quezon City, Aizen from Ginongog City, from Davao City si Jory, Rian from Bataan, Di from Quezon City, Sheila May, Kana from Japan, God bless you all po. Yan, welcome. Maria Alfaro from Leyte, RJ from Bulacan, Eva from Laguna, Kitty Girl from Marikina, Shan from Taytay, LV from Pangasinan, Isabel from Cavite, Echo from Bohol, Jennifer from Valenzuela, Miss Cancer from Taiwan, Cute Girl from Marikina, Jobet from South Korea. Let us all welcome our first-timers, Dancy from Taiwan. Praise God po sa inyong mga buhay. God bless you all po. Kung kayo po ay naghahanap ng spiritual community na makakatulong po sa inyong spiritual na paglago, pwede po kayo mag-join sa atin pong community. Hello, D from Malaysia. Mag-message lamang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse if you want to join our community. Kung naghahanap kayo ng life group, support group, makikinig sa inyong mga hinaing, makikinig sa mga prayer request ninyo, mag-message lang po kayo kay Ate Candy. And sa lahat po ng gustong magbigay ng kanila po mga prayer request, praise God po dahil meron tayong 24/7 prayer warriors na nagpe-pray para sa inyo. So lahat po ng mga nilalagay nyo dyan na prayer request ninyo ay pinagpe-pray po ng ating mga intercessors. Meron pong nagka-copy-paste sa GC po namin, nilalagay po nila yan dyan at pinagpe-pray 24/7 for the glory of God. Palakpakan natin ang Panginoon for that. Amen. At mga kapatid, ako po si Kuya Harold Nicolas Cruz. Hindi pa po ako nagpapastor ulit sapagkat ito po ay panawagan ng Panginoon sa akin. Tinawag ako ng Lord dito sa digital space, dito sa TikTok upang mag-share ng Word of God. Yan. So, ito po ang ginagawa ko araw at gabi, magbahagi ng Word of God, mag-disciple, at praise God po, meron na tayong mga leaders. Hello po sa lahat ng mga tribe leaders, kaway-kaway naman po kayo dyan na nandito ngayon, kasama ng kanilang mga assistant tribe leaders. Yan, welcome po sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga buhay. God bless you po. God bless you, Lady. Amen. USRN. In Jesus' name. Ayan, magandang umaga po, Ate Ana Lu. May mga tribe leaders ba tayo na present na po ngayon at mga assistant tribe leaders? Yan po, welcome na welcome po kayo. And of course, all our intercessors. Yan. Hello po, Ate Aida, Ate Sarah, Ate Candy, sila Ate Rochelle. Hello po, Kuya Danilo. God bless you po. Yan. Si Ate Hazel na din na rin, si Ate Charisse. Praise God. God bless you po. Magpatuloy lang po tayo, mga kapatid. Shout out sa iba't ibang mga tribe groups na nandito po ngayon. God bless you po. Tribe ng Levi, of course, sila Charisse, Mami Jean, God bless you po sa inyong lahat. Ate Annalisa, hello po. Ate Eden, God bless you po. Yan. At sa inyong lahat, yan, sa inyong lahat na present po ngayon. So ngayon po, magsimula na tayo. Exciting ang atin pong pag-aaralan dahil tayo po ay nasa Book of Proverbs. Book of Proverbs. So, babasahin ko lang po ito, mga kapatid, sa aking Bible. Ito po yung background ng Proverbs. Okay? Alphabet letters, vowels, and consonants formed into words, sentences, paragraphs, and books. Spoken, signed, whispered, written, and printed. From friendly advice to impassioned speeches, and from dusty volumes to daily posts online, messages are constantly sent and received.
with each sender trying to impart knowledge and wisdom. Kaya po tayo nakikipag-komunikasyon, nakikipag-usap, ay para dalhin ang isang mensahe sa mga nakikinig. Knowledge is good, but there is a vast difference between knowledge. Ang ibig sabihin ng knowledge is having the facts. Ibig sabihin ng knowledge, alam mo. Okay? Nalalaman mo, nababatid mo. Pero iba ang knowledge at iba ang wisdom. Because wisdom, sabi dito, you are appropriately applying those facts in life. Kung ang knowledge ay alam mo lang, ang wisdom, you apply. You are applying those facts to life. Iba ang alam mo lang at iba ang ginagawa mo ang mga alam mo. Kapag alam mo lang, that is knowledge. Kapag ina-apply mo, that is wisdom. And the book of Proverbs, mga kapatid, ay punong-puno ng wisdom. At naniniwala ako na maraming ituturo ang Diyos sa atin sa pag-aaral po natin ng Book of Proverbs. We may amass knowledge. Pwede tayong magkamal ng maraming mga katalinuhan, knowledge. But without wisdom, our knowledge is useless. We must learn how to live out what we know. The wisest man who ever lived, si Solomon. Siya po ang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundong ito. Left us a legacy of written wisdom in 3 volumes. So, ang Proverbs, ang Ecclesiastes, at ang Songs of Solomon or ang Song of Songs. In these books, under the inspiration of the Holy Spirit, He has given us practical insight and guidelines for life. Yes po, Kawikaan, Proverbs, yes. So in the first 3 volumes, Solomon passes on his practical advice. Maganda to. Bakit? Kasi mga practical. Okay? Advice in the form of proverbs. A proverbs or a proverb is a short, concise sentence that conveys moral truth. The book of Proverbs is a collective of these wise statements. And the main theme of Proverbs, as we might expect, is the nature of true wisdom. Excited na ba kayong magkaroon ng true wisdom, mga kapatid? Ako po, excited ako magkaroon ng true wisdom. Solomon writes, "The fear of the Lord is the foundation of true knowledge. But fools, ang mga mangmang, despise wisdom and discipline." Ayaw ng mga foolish people ang wisdom and discipline. Then he proceeds to give hundreds of practical examples of how to live according to godly wisdom. Proverbs covers a wide range of topics, including youth. Sino dito, mga kabataan? Okay, meron dito pang kabataan and discipline. Family life. Kasama dito ang family life. Self-control and resisting temptation. O, kasama dito yan. Ano pa? Business matters. Kasama din dito, words and the tongue. Ano pa? Knowing God. Marriage. Oy, kasama ang marriage dito. Seeking the truth. Wealth and poverty. Immorality, and of course, wisdom. These proverbs are short poems or poems. Ano bang tamang pagkakabigkas? Usually in couplet form, containing a holy mixture of common sense and timely warnings. Although they are not meant to teach doctrine,
A person who follows their advice will walk closely with God. Alam nyo, ang layunin ng ng Proverbs na ito ay mas lumakad tayo ng malapit sa Panginoon. The word proverb comes from a Hebrew word, and that means to rule or to govern. At lahat ng mga sayings, reminders, and admonitions dito sa Book of Proverbs provide profound advice for governing our lives. And as you read Proverbs, understand that knowing God is the key to wisdom. Ano ang susi daw? Sa karunungan, ang pagkilala sa Panginoon. Listen to the thoughts and lessons from the world's wisest man and apply these truths to your life. Don't just read these proverbs, act on them. At ngayong umaga pong ito, I am very excited, mga kapatid, dahil hindi lang natin basta mapakikinggan ang mga kawikaang ito, kundi excited ako kung paano natin ito maia-apply at maipapakita sa atin pong buhay at sa ibang mga tao. Excited na po ba tayo at handa na po ba tayo ngayong umagang ito? Praise God! God bless you po, Ate Mary Rose. Praise God. So, titingnan muna natin dito. Okay, ang purpose ng Book of Proverbs to teach people how to attain wisdom, discipline, and prudent life, and how to do what is right, just and fair. In short, ang Book of Proverbs daw po to apply wisdom to daily life and to provide moral instructions. Kaya kung may mga tanong kayo about buhay, masasagot dito. Sino ang author ng Book of Proverbs? Sabi dito, actually maraming mga authors pala. But mostly, okay, tandaan nyo po, mostly si Solomon. Kasama dito daw si Agur and Lemuel, each contributing one of the latter sections. So mostly si Solomon, pero kasama niya dito si Agur and Lemuel. At ang original audience para kanino ito ay para sa mga Israelites. Okay, so let's start. Book of Proverbs, starting chapter 1. Parang gusto ko siyang basahin muna eh. So, babasahin ko muna siya ng buo. Ha? Babasahin ko muna siya ng buo. Medyo mahaba-haba ito, pero okay lang ba, mga kapatid? Okay, gusto ko kasi ayokong may mapalagpas tayo. At siguro, maghahanap ako dito ng Tagalog. Tagalog, para maintindihan nating lahat. So, babasahin ko muna siya ng buo. Okay. So, praise God. So, lahat po ng mga kino-convict ng Lord na manatili, magstay lang po kayo dito. Okay? And if you want to join our community, just kindly message Ate Candy or Ate Candy, Ate Charis. Okay? Kawikaan, Kabanata 1. Starting verse 1. Okay? Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan. Makinig kayo. Mabibigyan nito ng talino
ang mga walang karanasan, at ang mga kabata ay matuturuang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakauntiang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan. Gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Payo sa mga kabataan. Sino dito ang mga kabataan? Yan. Kaway-kaway po kayo, mga young people. Payo sa mga kabataan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin, at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay nating mapupuno ng malalaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam, bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwina ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit, hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Ang paanyaya ng karunungan. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Makinig, taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Amen. Let's claim that, mga kapatid. Sabi dito, ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit, hindi nyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw nyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin niyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Nakakalungkot. Pagkat itong karunungan ay hindi ninyo pinapahalagahan. Kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi nitong paalala ko. Kaya nga, inyong aanhin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigi ng inyong pagnanasang ubod-ubod sama.
Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit, ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Purihin ang ating Panginoon, palakpakan natin ng Diyos na buhay sa unang kawikaan na atin pong nabasa. Grabe. Proverbs chapter 1. So our topic for this morning is entitled, Which Voice Are You Following? Which voice are you following? Kaninong boses ka ba nakikinig at kaninong boses ka ba sumusunod? So bago po iyan ay magkaroon lang tayo ng konting background sa Proverbs chapter 1. Ang Book of Proverbs daw po ay nagsimula with a powerful invitation, and that is to gain wisdom. And I believe the reason we are all here, kung bakit tayo hanggang ngayon ay nakikinig, is because we want to gain wisdom. Gusto nating magtamo, magkaroon ng karunungan. And this proverb is written primarily by Solomon. Ang Proverbs po is a guide for living God's way in a world filled with destruction, temptation, and conflicting voices. Totoo po yan. Sa mundo natin ngayon, mga kapatid, nagkakagulo. May mga kanya-kanya po silang mga belief. May mga kanya-kanya silang mga pinaglalaban. Ito ang aking ideolohiya, ito ang aking paniniwala, ito ang aking prinsipyo. Bakit hindi sila nagkakasundo-sundo? Bakit hindi sila nagkakatugma-tugma? Sapagkat ito madalas ay pansarili lamang at hindi nakasaad sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Proverbs isaga, ito pa. Isend ko Ate Mary Rose. Ate Rochelle. At kaya kailangan po natin ng wisdom na ito. Okay? Kailangan po natin ng wisdom na ito, mga kapatid. Upang hindi po tayo ma-distract, hindi tayo ma-tempt, at hindi po magkaroon ng kagulumihan ng ating kaisipan, sino ba ang susundin ko? Ang chapter 1 po ay merong dalawang boses na maririnig. Dalawang tinig. Ang una po, the voice of wisdom. At ang pangalawa po, the voice of foolishness. Palaging may dalawang tinig na naglalaban sa atin pong isipan. Kapag kayo po ay gagawa ng desisyon, tama po ba ako? May dalawang conflicting power na nag-aaway sa ating isipan. Pagkagising mo sa umaga, babangon ba ako o mananatili muna ako sa higaan? 'Di ba? May palaging dalawang nagtatalo diyan eh. Ano bang isusuot ko? Itong kulay blue o itong kulay red? Ano bang kakainin ko? Itlog o hotdog? Palaging merong mga iniisip, no? May dalawang boses. At dito sa Book of Proverbs, hello Auntie Fope, at dito sa Book of Proverbs, may dalawang tinig din tayong maririnig. The first one is the voice of wisdom, and the second one is the voice of foolishness. Alam nyo, mahalaga tong bagay na to. Alam nyo kung bakit? Sa panahon ngayon, sa buhay na meron ka ngayon, sino ang pinapakinggan mo? Kaninong boses kaya? Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon, sino kaya ang pinakinggan mo kahapon? Sino kaya ang pinakinggan mo noong nakaraang araw? Noong nakaraang linggo? Is it the voice of wisdom or the voice of foolishness? Kasi kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon, ayon ay bunga ng mga desisyong pinili mo nung mga nakaraan. Ang voice of wisdom po ay magdadala sa buhay
At ang voice of foolishness ay magdadala sa regret, panghihinayang. Kaninong boses ang pinapakinggan mo ngayon? At ang wisdom po ay hindi lang po basta pakikinig o pagkakaroon ng karunungan. Uy, ang galing magturo ni pastor ah. Uy, ang dami ko natutunan ah. That is knowledge. Pero ang tanong, ina-apply mo ba? Ina-apply mo ba ang mga natututunan mo? Kasi kung hindi mo siya ina-apply, mananatili itong knowledge. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, hindi po kailangan ng lords ng mga knowledgeable na tao. Ang gusto ng Panginoon, wise. Ang gusto niya, alam ang kanyang salita at sumusunod. Ginagawa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Which voice are you listening to? Kaninong tinig kaya ang pinapakinggan mo? Point number one, wisdom begins with reverence for God. Wisdom begins with reverence for God. Gusto mo magkaroon ng wisdom? Kilalanin mo muna ang Diyos. Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. The fear of the Lord is the beginning of knowledge or of wisdom, but fools despise wisdom and instructions. Proverbs chapter 1 verse 7. Basahin ko lang po ito. One of the most annoying types of people, mga annoying people daw, is the know-it-all. Alam niyo yung mga tao na know-it-all? Yung parang alam na nila lahat ng mga bagay sa mundong to. Know-it-all type of people. The person who has a dogmatic opinion about everything. Ganun po sila, no? Parang kapag may sasabihin ka sa kanila, alam ko na yan. Kapag may sasabihin ka sa kanila, yan ba? Naranasan ko na yan. Alam mo yun? Know it all. Dogmatic, may dogmatic opinion about everything na parang lahat ng mga sasabihin mo, mayroon silang alam. Mayroon silang ibabato sa'yo. Sila daw po ay close to anything new. Ayaw nila ng mga bago. Gusto nila yung mga dati lang. Ayaw nila ng disiplina and they refuses to learn. Ayaw nilang matuto na. Solomon calls this kind of person a fool. Foolishness. Yung mga tao pala na yon ay fool. Mangmang. Don't be a know-it-all. Instead, ayaw magpabago. Instead, be open to the advice of others. Especially those who know you well and can give you valuable insight and counsel. Discover what others have to teach you. Learn how to learn from others. Remember, only God knows it all. Dito sa community, sa devotion na ito, bato-bato sa langit ng tamaan magpatama, mga tatamaan magbago. Iba-iba tayo ng level of faith. Meron dito matagal ng Kristiyano. Baka may mga nanonood sa atin, ng mga workers sa church. Baka may nanonood sa atin, mga pastor o mga dating pastor. Mga matatagal na. Nakakakaba, may nanonood sa ating mga Bible scholar. 'Di ba? Iba-iba tayo ng mga iba tayo ng antas ng pananampalataya. Pero mga kapatid, kahit gaano ka man na katagal sa faith mo, kahit gaano ka nakatagal sa church,
kahit napakatagal mo ng Kristiyano at marami ka ng alam patungkol sa salita ng Panginoon, mga kapatid, still learn how to learn from others. Matuto kang magpaturo pa din. Matuto ka pa rin makinig. Hindi mo alam ang lahat. Alam niyo, nakakalungkot lang kapag ang tagal mo ng Kristiyano. Tapos, hindi ka open sa pangangaral ng iba. Alam niyo, kahit sabihin na natin, okay, mas ahead po ang iba sa atin, mas matanda po kayo, pero hindi ibig sabihin na wala ka nang matututunan sa mas bata sa'yo. Hindi ibig sabihin na wala kang matututunan sa mga nangyayari sa paligid nila. Alam niyo po, kapag ikaw ay huminto ng matuto, that's the end of your life. That's the end of your life. Kasi habang nabubuhay tayo sa mundong to, we will keep on growing and learn a lot of things, mga kapatid. Marami pa tayong hindi alam sa mundong to, kahit gaano na tayo katanda. And yes, remain humble always. Hindi porket marami kang alam. Alam mo yun? Ay, hindi ka na makikinig sa payo ng iba, sa advice ng iba, kahit gaano ka nakatagal sa church, sa ministry. Maging open tayo. Maging open po tayo. Like for example, dito ngayon sa social media age, kung yung mga dating mga lingkod ng Panginoon ay hindi sumabay, hindi sila sumabay sa ganitong alon, kasi po, this is the trend now. At maraming mga tao ngayon, alam nyo, wala na sila sa labas ng wala na sila madalas sa mall, sa ibang mga lugar. Karamihan ng mga tao, majority of them, nandito sa social media. Sa social media. May mga tao hindi na lumalabas ng bahay 'Di ba? Sa panahon ngayon na pwede ka magpa-deliver sa Grab, 'di ba? Sa Food Panda. 'Di ba? Gusto mo gano'n na lang, hindi ka na lumalabas. So, saan ka nakaharap? Sa social media. Kung hindi makikisabay ang mga lingkod ng Panginoon sa ganitong trend, baka mapag-iwanan tayo. Hindi ibig sabihin na lumipat, but we need to fully utilize kung ano ang mga pwede nating magamit para i-reach out ang mga tao. Para i-reach out, kasi yun naman talaga yung mahalaga, di ba? Ang mahalaga, maraming mga tao ang makakilala sa Panginoon, ang manumbalik sa Diyos, magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Hindi po ba? Dapat ganun ang atin pong mga puso. Kaya bakit mo hahayaan na hadlangan ng sarili mo na hindi ka na matututo sapagkat lang ikaw ay mas matagal, ikaw ay mas maraming alam na mga memory verses, mga Bible verses? Matuto tayong magpaturo. Matuto tayong makinig. Hindi po tayo know-it-all. Hindi tayo marami ng alam. Ako po, like ko sinasabi, I am still a learner. I'm still a student of the Holy Spirit. Kahit ako po ay nagtuturo sa inyo, napakarami ko pang kailangang malaman at matutunan. So I am always open for correction. I am always open for someone who will mentor me, who will teach me. Amen. Sa totoo lang, 'di ba, Ate Fel, totoo yung sinabi ni Ate Fel, sobrang blessed ng mga kabataan ngayon. Kasi one click away, they have all the wisdom na kailangan nila. They have all the knowledge na kailangan nila. Just one click away.
Tayo dati, ako naabutan ko pa yun, nagtitisis kami. Kailangan ko pang magpunta sa mga library. Nagpunta pa kami sa Ateneo noon, sa ibang mga schools. Para lang po magpunta sa mga library nila at humanap ng mga studies about doon sa topic namin sa thesis. Kailangan pa naming magpunta. Pero ngayon, kaya mo nang gawin just one click away. Di ba po? At gamitin natin itong technology na ito, gamitin natin ito para saan? To advance the kingdom of God. Alam niyo po, hindi masama eh. Wala akong nakikitang masama sa technology kung gagamitin natin ito sa tama. Kung gagamitin natin ito sa purpose ng Panginoon. Kahit nga ang TikTok eh. Itong TikTok na to, di ba? Sabi ko naman sa inyo, I'm not a fan of TikTok. Hindi ko nakita yung sarili ko na ginagawa to at nagtuturo ako ng gospel sa TikTok. Kasi hindi ito yung this is not my turf. Ganon. Hindi ito yung usual na ginagawa ko because for the past 10 years, I am inside the church, serving God inside the church. Pero, nabuksan ang aking kaisipan na we can serve God. Pwede nating paglingkuran ang atin pong Panginoon. Kahit nasa ang lugar tayo. Kahit nasa ang platform po tayo. Pwede tayong maglingkod sa Panginoon. Wisdom begins with reverence for God. The fear of the Lord. Fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Kaya kapatid, magpaturo ka. Sabihin nyo nga sa live comment, be teachable. Be teachable. So learn how to learn from others. Si Lord lang talaga ang know-it-all. Okay? Si Lord lang. Kahit gaano ka nakatagal, kahit ano ka na, dekada ka na sa ministeryo, still be teachable. Be humble, mga kapatid. At kung sino ang nilagay ng Panginoon na leader mo, magpasakop ka. Magpaturo ka. Alam niyo po, sasabihin ko po sa inyong lahat, itong mga tribe leaders natin, hindi sila nag-apply para maging leaders sila ng community na ito. Hello po, Ate Jane. God bless you po. Amen. Hindi sila nag-apply. Inappoint ko po sila and they are very teachable. Right now, we have 12 tribe groups all over the world. At ngayon po mga kapatid, almost 400 na ang kasama natin sa life group, plus 1,000 part of our community. And they are very teachable. Ang mga intercessors, kapag ako ay nagbababa sa kanila, actually, wala naman silang sahod sa ginagawa natin eh. They are all volunteers. They are all volunteers here. Nagpapaturo po sila dito. And praise God, sa pagtuturo na ginagawa natin sa kanila, they are very open. Nagawa po natin yung 24/7 prayer watch. 24/7 may nagpe-pray sa atin sa community. May mga leaders tayo na handang nandyan. Tinuturuan naman yung iba. Nagla-life group din sila once a week. Napakabuti po ng Panginoon. Kung tayo lang po ay magpapaturo at hindi tayo titingin sa kung gaano na tayo katagal, kung gaano na karami ang ating alam, mga kapatid, marami pa tayong matututunan at magagawa. Pero una nating kilalanin ng Panginoon. The foundation of wisdom is not intelligence. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, no!
Kaya yung mga tao nagsasabi, naku po, hindi po ako marunong yan. Naku po, hindi ko po kaya yan. Hindi ko po kayang mag-pray. Hindi ko po kayang mag-testimony. Hindi po ako yan. Huwag kang matakot. Because the foundation of wisdom is not your intelligence. It is your reverence for God. It is your reverence for God. Kaya kaya mo. Bakit? Kasi ino-honor mo si Lord. Kasi gusto mo siyang makilala sa buhay mo eh. Nagugulat nga ako, may mga tao ngayon, natutuwa ako sa mga group chat eh. Sabi niya, praise God po, nakayanan kong mag-testify, nakayanan kong mag-opening prayer. Dati hindi ko po akala na magagawa ko yun, natatakot po ako. Pero nagawa mo for the glory of God. Why? Because you want to honor God? Because you want to know Him more? It is your reverence for God, not your intelligence. Kasi kung ako lang din, kulang din ako eh. Sasabihin ko na hindi ako karapat-dapat. Sasabihin ko na wala akong alam. Pero do you think, i-disqualify ka ni Lord kapag sinabi mo yon? Alam niyo ba na merong specialty si Lord? Meron siyang specialization? Alam niyo kung ano? Ang gumamit ng mga uneducated. Ang gumamit ng mga foolish things in this world. Ang gumamit ng mga tingin ng mga tao ay mga mangmang, mga hindi sila qualified. Alam niyo ba na yun yung ginagamit ng Lord to shame the wise? Ginagamit tayo ng Panginoon. Ako po. Kahit ako sa sarili ko, alam ko, kulang na kulang ako. Pero yung desire na, Lord, I want to know you. Lord, use me. In-honor ng Lord yun. So the phrase, fear of the Lord means you just want to honor God. You just want to trust God. You just want to submit to His authority. Amen. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. If your heart, sabi mo, Lord, alam ko hindi ko kaya, pero I want to honor you. Lord, hindi ko kaya, but I want to trust you. Lord, hindi ko po kaya, but I want to submit to your authority. Diba yan si JR? Praise God, for the first time, I have prayed for my family yesterday. Palakpakan natin si Lord. First time. Saan siya nagkaroon ng ganong desire na mag-pray sa pamilya niya, sa birthday ng kanyang father? Because he wants to honor God. He wants to trust God. He wants to submit to God's authority. Kaya yung mga bagay na akala mo hindi mo magagawa, magagawa mo kapag nagsimula kang i-honor ang Panginoon. When you start revering God in your life, that will be the beginning of wisdom. God is so generous to give us wisdom. Amen. Kaya sabi sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, ayan, God bless you, Yumi. Ito, if any of you lacks wisdom, kung ikaw ay natatakot, nag-aalala, makakapasa ba ako sa exam, makakapasa ba ako sa board exam, sa interview ko, sa ina-applyan ko, sabi dito sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God. You should ask God. Sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, humingi ka sa Panginoon. Kasi anong sabi doon? You should ask God. Why? Because God gives generously to all without finding fault, and it will be given to them. Wow. Kulang ka ba ng karunungan? Ba't hindi ka lumapit sa Diyos at humingi sa Kanya? Tayo po, maaari magkaroon tayo ng maraming mga knowledge and still make foolish decision.
kahit gaano ka kaalam sa maraming mga bagay, may mga panahon at pagkakataon na magkakamali pa rin tayo ng desisyon na gagawin. So, let's not just be knowledgeable, let us aim to be wise. Wisdom begins when God becomes the center of our thinking and living. Kapag nagsimula ka na, kapatid, na maging sentro ang Panginoon ng iyong pag-iisip at ng iyong buhay, magkakaroon ka ng karunungan. Amen? So, before ka siguro magdesisyon sa isang bagay, pag-isipan mo maigi. Isipin mo lagi, ano pang sasabihin ni Lord kapag ginawa ko to? Diba? Ano masasabihin ng Panginoon? Ma-honor ba ang Diyos kapag ginawa ko to? Kasi diba yung mga bagay na minsan, bunga lang ng emosyon at damdamin mo, minsan doon ka magsisisi kung ba't mo siya nagawa. Sa totoo lang. Diba? Magdedesisyon ka, nagalit ka, pagkatapos ng emosyon mo nagalit ka, magsisisi ka. Bakit ko nagawa? Diba? Kita nyo sa mga balita, dahil sa galit, 'di ba, sa yung mga road rage, dahil sa galit, pinatay. Dahil sa galit, binaril, sinaksak. Bakit? Inuna ang emosyon. Inuna ang damdamin. Before making any decision, huminga ka muna. Lord, anong sasabihin mo kapag ginawa ko to? Lord, ma-honor ka ba kapag ginawa ko to? Lord, nagtitiwala ba ako sa wisdom mo dito? Hindi sa akin? Kasi kung sa akin lang, alam niyo po, may pinagpe-pray din ako. At talagang pinagpe-pray ko siya at humihingi talaga ako ng sign sa Lord. At ayoko magdesisyon dahil lang sa akin, dahil sa emosyon ko lang. Hindi ako nagdedesisyon dahil lang gusto mo, o dahil lang may nagsabi sa'yo, o dahil itong gusto ng mga taong gawin mo. Hindi po. Alam ng mga leaders yan. Sinasabi ko sa kanila, ito yung nangyari sa akin, but I'm still asking the Lord kasi ayokong magdesisyon ng damdamin ko lang. Ayoko magdesisyon dahil lang sinasabi ng mga tao sa akin na gawin ko. Gusto kong marinig ang tinig ng Diyos. Gusto ko kung anong sinasabi ng Panginoon yung gagawin ko. So what does God say about this na gagawin kong desisyon? Does this honor God? Or am I trusting God or just myself? Wisdom begins when God has the final words in your life. God bless you po, Alan Toy. God bless you. Ito, mga kapatid, kapag si Lord na ang may final say sa buhay mo, that is wisdom. For example, marami kang gustong gawin. Lord, sige po, mangingibang bansa na po ako. Mangingibang bansa na po ako. Okay? Yun yung plano mo. Sige, mangingibang bansa na po ako. Nag-devotion ka, nag-fasting ka, nag-pray ka, sabi ni Lord, stay. So, kahit naka-ready ka na, at handang-handa ka na, at gustong-gusto mo ng mga ibang bansa, sabi ni Lord sa'yo, stay. Wisdom. Kasi sumunod ka. Sumunod ka dahil ang final word ng buhay mo ay kung ano ang sinabi sa'yo ng Panginoon. So if God wants you to stay, stay. God will provide. Kapag sinabi sa'yo ng Lord, go, go. Pumunta ka. Ang mahalaga, sumunod ka. Ang mahalaga, si Lord ang may final word, may final say sa buhay mo. Always honor the Lord. Amen? Always honor God. Wisdom begins with reverence for God. Number 2,
Point number 2, be careful who influences you. Be careful who influences you. Nako po, mag-ingat ka sa mga tao na nakaka-impluwensya sa'yo. Proverbs chapter 1 verse 10. Proverbs chapter 1 verse 10. My son, if sinful men entice you, do not give in to them. If sinful men entice you, do not give in to them. Basahin ko lang tong Proverbs chapter 1 verse 10. Sin can often be enticing. Totoo naman yan, nakakatempt gawin because it cloaks itself in the disguises of fun, pleasure, happiness, riches, comfort, popularity, and fame. Alam nyo, walang temptation na pangit. Ang temptation palaging magaganda. Kasi nga, nakadisguise itong kasalanang ito sa fun, sa pleasure, happiness, riches, comfort, popularity, and fame. Sin convinces us that we deserve these things at any cost. Deserve ko to, kahit na anong mangyari. When we refuse to listen to and live by God's truth, our appetites become our masters and will do anything to satisfy them. Sin, even when attractive, is deadly. Kahit gaano pa kaganda ang disguise ng kasalanan, sin is deadly. We must learn to make choices not on the basis of flashy appeal or short-range pleasure, but in view of the long-range effects. Wisdom for this is clearly outlined in God's Word. Sometimes, this will mean steering clear of people who want to draw us into activities that we know are sinful. Makinig po kayo. We cannot be friendly with sin and expect to remain unaffected. So go ahead and enjoy the life God has given you, but enjoy it within the boundaries articulated in His Word. Eventually, sin will always lead to devastating consequences. So that is sin. Nakadisguise siya. Okay, ang kasalanan, i-disguise niya yung sarili niya sa maganda. Kasi tayo ay naa-attract sa magaganda. Sa masasarap, di ba? Sa magagandang mga bagay. Sa mga flashy and appealing things of this world. Pero ang dulo pala nun is destruction. And sin always lead to devastating consequences. So this point number 2, be careful who influences you. Bakit? Kasi malaking bagay ang mga taong sinasamahan mo. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. 1 Corinthians 15 verse 33 says that bad company corrupts good character. Bad company corrupts good character. Kung sino ang lagi mong sinasamahan, kapag masama ang mga taong sinasamahan mo, it will corrupt you. It will corrupt you. So be careful. Sino ba ang lagi mong sinasamahan? I-charge ko lang yung laptop ko. Sino ba ang lagi mong sinasamahan? Kasi kung puro masasama yung mga taong sinasamahan mo, it will corrupt your character. 1 Corinthians 15 verse 33. And one of the biggest themes in Proverbs chapter 1 is what we called influence. Everybody say influence.
Lagay nyo sa live comment, influence. Impluwensya. Alam nyo, actually may danger din sa influence. Like for example, itong ginagawa natin. Siguro masasabi ko na I am now an influential person. Why? Dahil marami akong naiimpluwensyahan. So kung ano man yung mga bagay na sinasabi ko, ay makaka-impluwensya sa mga taong nakikinig. Pastors are influential. Leaders are influential. Kung ikaw ay may mga taong hinahawakan, you are influential. Tama po ba? Kung ikaw ay boss, manager, kung ikaw ay may-ari ng negosyo, influential ka kasi may mga tao kang naiimpluwensyahan. Kung ikaw ay part ng student government, kung ikaw ay leader sa church, you are influential. And you need to know this. Kailangan mong malaman ito. Na lahat ng mga bagay na ginagawa at sinasabi mo ay nakaka-impluwensya sa iba. Influencer is the same. Influential kang tao. Kaya maging maingat ka. Sa mga leaders, mga tribe leaders, sa mga heads, nakaka-impluwensya ka ng tao. And you cannot give what you do not have. Kung ikaw ay konti ang pasensya mo, napasa mo yun sa iba. Makikita mo yung mga members mo, ganun din. Kaya kung ikaw ay passionate na leader, expect na passionate din ang mga members mo. Kung ikaw ay isang klase ng leader na ang puso mo ay makapaglingkod sa Panginoon, expect mo yung mga members mo, ganun din ang gusto. Kung ano nai-influence mo, kung ano napapasa mo, ganun ang gagawin nila. Sabi nga po sa Proverbs 13 verse 20 Proverbs 13 verse 20, walk with the wise and become wise. Walk with the wise and become wise. So kung gusto mo talaga na maging wise na tao, walk with the wise. Humanap ka ng mga tao na makakatulong sa iyo. Mga taong magtuturo sa iyo. Mga taong itatama ka, didisiplinahin ka. Hanapan mo yung mga tao na yun. Amen? The father warns his son about people who invite him into destructive paths. Ate Mary Rose, yes. No, actually, wala naman deserving sa atin. Di tayo karapat-dapat lahat. Pero, tuloy-tuloy lang po. Amen? Not every voice deserves access to your heart. Not every voice deserves access to your heart. Alam niyo po, noong nakaraan, nagdadrive ulit ako ng motor. Tapos, ang dami ko namang mga naiisip. Tapos sabi ko, Lord, ngayong araw ulit na ito, gusto ko ulit mawalan ng pakialam sa mga boses na hindi naman nakakatulong sa akin. So talagang Lord, i-silent mo yung mga tinig na ito. Tanggalin mo tong mga boses na ito na naririnig ko. Kasi your voice, Panginoon, the voice of God, yun lang po yung nagmamatter eh. Okay? And syempre yung counsel ng ibang mga godly people around you. But at the end of the day, kung ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, sundin mo. Makakatulong ang mga leaders mo, makakatulong ang pastor mo, of course. Syempre, minsan, kinakausap din sila ng Panginoon. Madalas pala, kinakausap din sila ng Panginoon. So, you better listen to their advice.
you better listen. But at the end of the day, it's between you and the Lord. So not every voice deserves access to your heart. Okay? Huwag mong pakinggan lahat ng mga sinasabi ng mga tao. So be it kung anong gusto nilang isipin. Kasi we cannot please everyone. Kung iisipin mo lang at iisipin yung mga bagay na sinasabi nila sa'yo, ikaw lang din ang maapektuhan. Kung lagi mong iniisip ang sinasabi ng ibang tao sa'yo, ikaw lang din ang mahihirapan. Simulan mong itrain ang isipan mo na, Lord, ang tinig mo ang aking gustong mapakinggan. Not every voice deserves access to your heart. Ang mga tao sa paligid mo, dalawa lang ang gagawin nila. Una, they can strengthen your faith. Maaaring ang mga taong ito ay magpalakas ng iyong pananampalataya. Pero, yung iba, they will weaken your convictions. Pahihinain nila yung conviction na meron ka. So, pumili ka ng mga tao makakasama. Pumili ka ng mga tao na isusurround mo yung sarili mo. Yes, do not be people pleaser, but be God pleaser. Amen. It doesn't matter anymore kung anong sasabihin ng iba. Ito'y pinapagawa sa'yo ng Panginoon eh. Ito. So surround yourself with people who can strengthen your faith. Not those people who can weaken your convictions. Pumili ka ng mga boses na i-entertain mo. Pumili ka ng mga boses na papapasukin mo sa puso mo. Choose influences that help you grow in wisdom. Amen. Amen. Choose influences that help you grow in wisdom. Ako po, sabi ko nga sa inyo, I unfollowed people a lot. Marami na ako mga in-unfollow. Those people na hindi na nakakatulong siguro sa paglago ko. Yeah, I unfollowed them. Hindi ako nag-unfriend. At bihirang-bihira ako mag-block. But I unfollow. I think so. You can unfollow relatives as well as long na hindi dahil galit ka sa kanila, hindi dahil may sama ka ng loob sa kanila, pero sa palagay mo makakatulong sa peace of mind mo. So yeah, I think for me, you can do it. Kung ayaw mo lang makita, I think that's social media detox, no? Yeah, just set boundaries, no? Just set boundaries. Yeah. Hindi ako nagpo-promote ng division na mga kapatid. Hindi ako nagpo-promote ng division na wag mo silang kausapin or whatsoever. No. Ang sa akin lang is if their voices or if their opinions ay sa palagay mo hindi ito yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon or maybe hindi na naka-align sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon, I think for me it's better. No, it's better. Kasi ako sobrang dami kong in-unfollow mga nakaraan. And now my heart kahit paano it's quite peaceful. Yeah. Kapag hindi mo nakikita at hindi mo nalalaman yung mga bagay na nangyayari. Actually, life without social media is peaceful. Sa totoo lang. Kaya lang tayo nandito, of course, dahil dito tayo nafe-feed ng Word of God. Pero, life without social media, sobrang peaceful. Sobra. Like, you stop comparing, di ba? You stop knowing kung anong status nila sa buhay. Ako nga, kung hindi lang ako live streamer and content creator, siguro
Matagal na rin ako wala siguro dito. Pero, well, may pinapagawa sa akin si Lord dito. I unfollow my mom kasi kulit na mga posts. Sabi ni Ate Candy. Diba, parang my space, my decision, my rules. Parang ganon. My space, my rule. Parang ganon. Praise God. Sabi ko sa inyo, ang daming matututunan ngayon di ba? Proverbs. Yeah. Ang TikTok ko pang devotion lang at pang bilis sometimes. Yeah. Sino dito yung gumawa lang ng TikTok because of devotion? Because of this live stream. Kasi may mga ganyan May mga taong nag-TikTok lang para dito sa devotion. Ayan. Ayan sila, di ba? Para lang manood ng devotion. Gumawa talaga sila ng TikTok account at pinagawa nila yung mga mahal nila sa buhay ng TikTok para lang po makinig ng devotion po natin. Hindi nga sa akin to account na to, kinuha ko lang sa anak ko. O, di ba? Ayan, di ba? May mga tao na... Kasi ako sa totoo lang, hindi rin po ako ma-TikTok. Hindi talaga ako nagti-TikTok. Ako gusto ko na mag-give up sa TikTok pero inisip ko ang devotion. Oh. Oo nga no? Ako naman, itong pagti-TikTok, ito more on posting lang ako. Hindi rin ako masyadong sa TikTok. Ma-FB talaga ako Dati ba yun ng TikTok? Pero sa totoo lang, no? Try nyo. Gusto nyo try natin social media fasting. Sama-sama tayo. Social media fasting tayo. Sige, social media fasting tayo. Simula ngayong araw. So ngayon, 7 days, mga kapatid. Okay, open your phone. Medyo masakit to, pero kailangan gawin. Yeah, yun pala yung sabi ni JD. God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Yeah. Ako nung Friday, 24-hour no CP, tapos 25-kilometer walk. Wow! Nice. Okay, so mag-log-out tayo ng FB, ng Instagram. Kasi yung TikTok hindi natin kaya, no? Kasi nga dito tayo nagde-devotion So, sa ngayon, unti-untiin lang muna natin. Okay, unti-untiin lang natin. So, for the next 7 days, no FB, no IG. Okay? Yun muna. Sige, pwede pa tayo mag-Netflix, pwede pa kayong mag-Disney Plus, pwede pa kayong mag-YouTube. Pero, hindi sa wag mo na sa FB, Instagram, Twitter. Yan. So, social media detox muna tayo, mga kapatid. Yes, Messenger, go. Pwede tayo mag-Messenger kasi yun Okay? So, sa ngayon lang muna, unti-untiin natin. Okay? So, yeah, lahat ng mga messaging apps pwede. Except FB, Instagram, Twitter, and some other social media platforms. Sa atin ngayon, ang gagawin lang natin ay, syempre, iwas tayo sa mga scrolls. Alam nyo, nasanay na kasi tayo na kapag hindi natin hawak yung phone natin, kapag naisip natin yung phone natin, kukunin agad natin, tapos diretso na yan sa FB, diretso na yan sa diba? So, ganun So, ngayon, kapag kinuha mo yung phone mo, wag kang, pigilan mo yung sarili mo. Wow, talaga tortang alone she. Yeah. So, sige po, I would like you guys to open your... ito na yung FB ko, guys. So, hindi na ako magpo-post. Well, ako, pag na-post ako, gusto ko lang i-post sana siya, pero ayoko nang pa-share po, routine nyo. Ito po, itong ginagawa ting devotion is 9 a.m.
and or around 8 or 9 p.m. sa gabi po. So mag-join na lang kayo sa GC para updated po kayo kapag naka-live na ako. Ano, ready na kayo? Simula ngayong araw. Wow, si Miss J, 4 months nang walang SOCMED. Log out lang naman, hindi naman deact. So, log out lang. Okay? Tapos, bahala na kayo. Basta, hindi ko kayo mamamonitor, ha? Si Lord na bahala sa inyo. Sige, ganito. Bibigyan ko kayo ng isang buong araw para sulitin. Para hindi naman agad-agad. So, we still have today, but starting tomorrow, naka-log out na. Okay? Mas maganda ka naka-uninstall. Yeah, mas maganda yun kung talagang nahihirapan kayo. Sige, I will give you hanggang ngayong araw na to para gawin lahat ng mga gusto nyo. Ganyan. Yan. So, iba naka-log out na daw. Basta yung mga kaya pa ngayon, sige po, ngayong araw. Pero tomorrow, let's start our social media fasting. At siguro, iwas-iwas na lang din muna kayo hanggat maaari, 'di ba, sa TikTok, hanggat kung wala namang devotion, ganyan. So, go. Mas masarap ang buhay kapag walang social media. Ano lang po, yung social media fasting lang, Ate Casey. Social media fasting. Hello, Emsa. Kung gusto niyo po mag-join ng group chat, message lang po kayo kay Ate Candy. Totoo, mas productive ka, mas marami kang magagawa. Kasi iwas scroll ka na eh. Iwas ka na sa mga update sa buhay ng iba. Ngayon, sige, sa lahat ng mga merong negosyo sa online pala, hindi kayo nakakapag detox kasi nga Pero siguro pagka-post na lang, siguro ganito na lang. Conviction ng Lord sa inyo yan. Okay? Conviction ng Lord sa inyo yan. So kapag ka-post mo siguro, pwede ka na log out ka na ulit. Kapag magpo-post ka lang, tsaka mo siya bubuksan, then log out. Ganon. So, yun na lang siguro. Gagamitin mo lang siya kapag kailangan sa negosyo, sa trabaho mo, kung social media manager ka, VA ka, di ba? Kailangan mo yun. Okay? So, ngayon, sa lahat ng mga gusto na mag-join, tomorrow, start na po tayo ng social media fasting. So, log out all social media platforms except messaging apps, and TikTok. Until Sunday lang muna. Until Sunday. Starting 12 midnight mamayang gabi. Okay? Starting 12 midnight mamaya. Okay? So, social media fasting. Alam kong challenging to. Alam nyo, may temptation na sisilip lang ako saglit. Uy, tinagkita ng picture ganito, ganyan. Tapos parang silipin mo lang saglit, magbubukas ka na. Naku po, ang daming temptation, pero kaya natin to. Kaya natin to. Okay? Okay. Wala na po tayong schedule ulit ng prayer and fasting, but I'll let you know, mga kapatid. Yeah, 1 week social media fasting. Hello po, Ate Jen. Kamusta? Mami ni Alonzo. The voices you follow today will help shape the person you become tomorrow. Yan. Oh, naka-install na pala talaga yung mga FB nyo. No? Praise God. Ay, yan nada. The voices you follow today will help shape the person you become tomorrow. Dayonda. So, anuhin nyo muna yung mga password nyo, if ever mag-log out kayo, hanapin nyo muna. Okay? The voices you follow today will help shape the person you become tomorrow. Kung sino pinapakinggan mo, malaking factor yan kung ano ang magiging buhay mo sa mga susunod. Yes po, worship song pwedeng-pwede. And number 3 and the last, mga kapatid,
Number 3, wisdom is calling. Wisdom is calling. Will you respond? Calling mga kapatid ang wisdom. At nakakalungkot na makita ang maraming mga tao na they are knowledgeable but they are not wise. Sabi sa Proverbs 1 verse 20, out in the open, wisdom calls aloud. Proverbs 1 verse 20. Out in the open, wisdom calls aloud. Wisdom is portrayed as a person crying out in the street. Parang dito sa verse na ito ay parang ginawang tao ang wisdom. At ang wisdom daw na ito ay sumisigaw siya sa kalsada. Wisdom is portrayed as a person crying out in the streets. And you know what, mga kapatid? God is constantly inviting people toward truth, life, and wisdom. Mga kapatid, tinatawag po tayo ng Panginoon. May invitation po sa atin si Lord. Gusto ba nating magkaroon ng buhay na talagang may katotohanan, punong-puno ng karunungan? E di lumapit tayo sa panawagan ng Diyos. Tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Amen? Alam niyo, ang problema, hindi naman po dahil tahimik ang wisdom eh. Sumisigaw nga siya, crying out nga siya. Ang tragedy ay kapag maraming mga tao na ini-ignore yung tawag na yun ng wisdom. And knowing God's truth is not enough. Maraming mga tao ngayon matatalino. Maraming tao ngayon, maraming alam sa salita ng Diyos. Pero ang tanong, nakikita ba sa buhay? Kahit gaano karami ang alam mo sa salita ng Panginoon, pero kung hindi naman nakikita sa buhay mo, mayroong problema. Kapag ikaw ay nangangaral patungkol sa pag-ibig ng Diyos, nakikita ba ang pag-ibig sa buhay mo? Kapag ikaw ay nangangaral patungkol sa kapatawaran, nakikita ba yun sa buhay mo? Marunong ka ba magpatawad? O hanggang ngayon, punong-puno ka pa rin ng pride? Ang galing nating mangaral, ang galing nating magsalita ng knowledge, but where is the wisdom? We must respond to it. Tumugon tayo. Sabi ko nga po hindi na po natin kailangan ng mga taong magagaling magsalita ngayon. Ang kailangan natin mga taong nakikita ang tunay na pagkakristyano sa buhay nila. Dami ng tao hindi na naniniwala sa... Di ba ngayon nakikita nyo sa politics ginagamit yung word of God na parang ano na lang nila I don't know. Is that for their personal interest? Well, God knows. Si Lord lang nakakaalam. Nakakalungkot. So mga kapatid, hindi enough na alam mo lang. Hindi enough na binabasa mo lang. Hindi enough na memorize mo lang ang Word of God. Ang God's truth. Knowledge about God's truth is not enough. We must respond to it. We must respond to it. Do not just hear God's voice, obey it, mga kapatid. Obey it. Huwag ka lang basta makinig dito sa devotion, gawin mo kung anong sinasabi. Gawin mo. Huwag lang puro kinig. Well, faith cometh by hearing and hearing the word of God, but without action, faith is dead without action. Okay? So, gawin mo. Hello, JR! Kamusta? Amen? Gawin mo. Wisdom
changes lives only when it is applied. Yeah, I miss you, JR. Regards ako regards sa lahat sa kanila dyan. God bless you po. God bless kila Isabel. Yan, kila Al. Sa lahat kayo, sa lahat ng nandoon sa Jail Pulo. God bless you. Hello, Jolene. God bless you. Yeah. So, wisdom changes lives only when it is applied. Maraming mga tao, Lord, baguhin mo na yung buhay ko. Lord, gusto ko na magkaroon ng pagbabago sa buhay ko. But the question is, ang $1 million question is, ina-apply mo ba yung natututunan mo? Kasi kung encouragement lang ang tanungan, kung encouragement lang ang pag-uusapan, ilang beses ka nang na-encourage? Ilang beses ka nang na-motivate? Diba? Ilang beses ka nang tinuruan ng Lord? Pero ang tanong, ina-apply mo ba yung natututunan mo? Ina-apply mo ba? Ulitin ko ulit. Ina-apply mo ba? May gigil no? Ilang beses ka nang bumabalik dito sa live stream na to? Ilang beses nang dumaan yung mukha kong to sa feed mo? Wow! Praise God, JR! Congratulations! Nakapag-EGR ka na! So blessed! Nako, napakaganda yan, di ba? Amen, di ba? Ina-apply mo ba ang mga bagay na tinuturo sa'yo ng Diyos o hanggang ngayon, knowledge pa rin yan? Knowledge pa rin ba yan? Kapatid, gusto mo magbago yung buhay mo? Gawin mong wisdom. I-apply mo. Simulan mo. Ilang beses kang sinabihan ng Panginoon, manalangin ka, magbasa ka ng salita niya, nakikinig ka lang, hindi mo naman ginagawa. Ilang beses ka nang sinasabihan ng Lord, bumalik ka na sa akin, magsimula ka na ulit sa akin, maglingkod ka na sa akin, nakikinig ka lang, pero hindi mo ginagawa. Ngayon, kung gusto mo magkaroon ng pagbabago yung buhay mo, gawin mo. Simulan mo. Amen? So every day, different voices compete for our attention. Nawa po sa loob ng magi-11 months na tayo, no? Sa paglakad natin pa 11 month ng community at pa isang taon na tayo, nawa po, lahat ng knowledge na natutunan po natin ay ma-convert na po sa wisdom. Amen? Kung pumasok ka ditong mayroon kang talunan mindset at hanggang ngayon talunan mindset ka pa rin, may dapat nang ayusin sa'yo. Kasi walang wisdom yun. Kung pumasok ka dito na punong-puno ka ng mga problema at kabigatan sa buhay, na wala kang pag-asa, at hanggang ngayon ganun ka pa rin, apply wisdom. Hindi ko kayo minamadali Hindi ko kayo pinagmamadali. Pero, kung wala pa ring pagbabago, wisdom. Okay, kung wala kang pagbabago at masaya ka naman sa buhay mong walang pagbabago, okay lang. Pero yung gusto mong magbago, pero paulit-ulit lang yung ginagawa mo, kung may problema doon. Nagpa-pray ka sa Lord, Lord, baguhin mo yung sitwasyon ko, pero wala ka namang binabago sa ginagawa mo, walang wisdom doon. Pasensya na po kung ganito ako ngayon magsalita. Gusto ko lang po kayong turuan na kung gusto mo naman parang may magbago sa buhay mo edi baguhin mo na yung mga ginagawa mo. Diba?
Gawin mo na yung ginagawa mo. Kasi ang problema sa atin, gusto mo may magbago sa buhay mo, pero paulit-ulit mong ginagawa. Hindi ka pa rin umaalis dun sa sitwasyon ng buhay mo. Diba? Tapos nag-pray ka sa Lord, Lord, baguhin mo ako, ganito nangyari sa akin. Hindi ka nga umaalis! Sorry. Napapataas yung emosyon ko. Hindi nga kasi, di ba? Napapuntong hininga na lang. Umalis na nga ni. Diba? Pasensya na, mahal tayo ni Lord. Mahal ko po kayong lahat. Kaya po ko po ito sinasabi sa inyo. Kung gusto mong may magbago sa buhay mo ngayon, alisan mo na yung mga bagay na yan. Kasi, parang kung same environment pa rin, you want change, di ba? Pero same environment pa rin, you will not grow. You will not grow. Okay? Ang dami mga tinatamaan daw. Yes, magpatama tayo, magpabago tayo sa Panginoon. Amen? Tingnan nyo sila Abraham, di ba? Umalis sila dun sa comfort ng lugar nila, sa family nila, kasi gagamitin siya ng Lord mightily eh. Tingnan nyo si Jonah. Ayaw niya magpunta sa Nineveh, pero, di ba, tinatakbuhan niyo yun, pero doon pa rin siya dinala ng Lord. New environment, mga kapatid. If you want change, if you want transformation, mga kapatid, kung talagang gusto mo na gigil ka ng magbago, baguhin mo yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, ha? Baguhin mo. Umalis ka na dyan sa environment mo na yan. Ako, na-realize ko lang, kapag merong magandang gagawin ng Lord sa buhay mo, minsan o madalas, may mga kaguluhang nangyayari. May mga shaking na mangyayari. May pagliliglig na mangyayari. And that is not to destroy you. That is not punishment. May pagdadalhan lang ang Panginoon na mas dakila, na mas maganda para sa iyo. Kaya may mga shakings. Kaya may mga kaguluhang nangyayari. Okay? Kaya huwag kang matakot dyan sa mga kaguluhan na yan. Nilalagay ka lang ng Lord sa tamang lugar. Amen. Amen and amen. So for our conclusion, actually same lang naman din ng sige, anuin ko na lang. Wisdom begins with reverence for God. Tama. May rejection kasi may redirection. So, wisdom begins. Saan na ako? Wisdom begins with reverence for God. Pangalawa, the people around you influence your future. And number 3, wisdom is calling and we must choose whether to respond. Alam nyo, maganda sa devotion natin, hindi namimilit ang Diyos. Hindi naman kita pinipilit, di ba, na magbago ka? Ikaw yung gustong-gusto mo nang magbago di ba? So, tuturuan kita. Di ba? Ikaw yung may gustong magbago Hindi naman kita pinipilit, di ba? Hindi naman kita pinipilit na baguhin mo na yung buhay mo. Ikaw yung gustong magbago. Ikaw yung gusto na may mangyari sa mga pinagdadaanan mo at sitwasyon mo sa buhay. So, ikaw yung may kailangan gawin. Kasi kahit na anong sabihin ko, kahit na anong
mga advice ang bigay ni Solomon, kahit na anong mga kagaganda ang advice ni Solomon dito, wisdom ni Solomon dito, kung mananatili ang knowledge sa'yo, walang mangyayari. Kahit gaano kaganda tong Book of Proverbs, kung mananatiling knowledge sa'yo, wala pa ring mangyayaring pagbabago sa buhay mo kung hindi mo i-apply. Nako, lumagpas daw si Teacher Pam. Sa pakikinig niya ng devotion, lumagpas siya ng train station. God bless you po, Teacher Pam. Balikan na lang ulit. God bless you po, Teacher Pam. Hi. So, kahit napakaraming mga boses tayong napapakinggan, ang mundo mag-o-offer yan ng napakaraming mga shortcuts sa buhay. Napakadaming opinyon ng iba't ibang mga tao, iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga samahan, iba't ibang mga tao. Ang social media mag-o-offer sa'yo ng iba't ibang mga trends, ano ang dapat mong sundin, ano ang dapat mong gawin. Sa social media, maraming mga influencers. Ngunit hindi naman lahat ng influence ay tama. But, God's wisdom offers life. Ang wisdom na binibigay sa atin ng Lord, tinuturo sa atin ng Lord, hindi shortcut, hindi opinion lang, hindi lang trend, kundi buhay. Ang wisdom kapag atin pong in-apply. Magkakaroon tayo ng buhay, ng bagong purpose ng buhay, ng bagong direksyon ng buhay. The direction of your future will be determined by the voice you choose to follow today. So, choose wisely. Amen? Choose wisely. For our final words, mga kapatid, final words. Parang kulang, no, yung araw natin, no? Pero alam nyo, ilang oras na yun? 9, tayo, 10, 2.5 hours na yun, no? Pero parang bitin pa rin. Final words, wisdom is not merely about knowing the right path, it's about walking in it. Choose wisely. Praise the Lord! Praise God! May natutunan po ba tayo ngayong araw po na ito? Marami po ba tayo natutunan? Unang kawikaan pa lang yan ni Solomon. Diba? Pero busog na tayo. Marami pa yan! Nako po. Nako, God bless you, Ono Love. God bless you po. Marami pa yan. Marami tayong pag-uusapan patungkol sa buhay, pag-ibig, negosyo, loyalty, kindness, wealth, correction, marriage, lahat yan, disiplina, buhay kabataan, lahat. Madadaanan natin sa Book of Proverbs. Kaya huwag kayong mawawala sa atin pong morning devotion. Praise God, Ate Hazel. Praise God po sa inyong lahat. Amen. Ang galing, no? Tinuturuan tayo ng Lord about character ngayon. Parang nasa ano tayo ngayon? Nasa character development season tayo ng buhay. Sino dito gusto ng character development? Di ba parang, parang yung iba, ang tagal-tagal mo na, wala ka pa rin character development. Pero dito sa atin ngayon, praise God, kasi nasa season tayo ng character development. Amen? Siguro hinahanda tayo ng Lord para pag nagkita-kita tayo sa anniversary on July 25, ay nirefine ng Lord ang character natin. Amen. Praise God! Salamat sa Panginoon. Amen. We need that. Ate Kani, totoo. Wow, God is good. Nagsisimula po tayo ng 9 a.m. sa umaga, mga kapatid. 9 a.m. At sa gabi po, mamayang gabi, we're talking about, mga parable series. No? Nasa parable series tayo. Kaya mamayang gabi po, around 8 or 9 p.m. po tayo magsisimula. Praise God.
Oo nga, 5 hours advance pala kami, Ate Fem, no? Grabe. So, mamayang gabi po ulit ay meron tayong devotion. Sa lahat po ng gusto, announcement, bago po tayo maghiwa-hiwalay. Mamayang gabi, of course, our evening devotion. 8 or 9 p.m. po. Umattend po kayo sa group chat. Sumali kayo sa group chat. If you want to join our community, group chat, tribe groups, gusto nyo sa Friday, meron tayong worship and testimony night. Kung gusto nyo mag-testimony, kailangan po ay nasa loob kayo ng tribe. So, mag-message lamang po kayo kay Ate Candy at kay Ate Charisse. And yes, meron tayong online family Bible study mamaya via Zoom. Yan. Online family Bible study mamaya via Zoom. So, lang po kayo, antabay lang po kayo sa atin pong group chat for announcement. Then, after po ng online family Bible study, ay ang atin pong evening devotion. Yes po, lahat po kayo ay pwedeng mag-join. Message lang po kayo kay Ate Candy. Pwede po kayo mag-join. Actually, pwede nyo i-invite yung mga mahal nyo sa buhay. Open po sa Zoom mamayang gabi. 7:30 p.m. via Zoom. So, make sure na nasa group chat kayo para maklik nyo po yung link ng Zoom. Okay? Kung gusto nyo mag-join, kindly message Ate Candy na nakapin ngayon yung comment niya. Another announcement po, tuloy-tuloy pa rin ang ating donation drive para po sa lahat ng mga naapektuhan ng lindol. And to God be the glory po, nakakaipon na po tayo ng almost 18,000 pesos. Palakpakan natin si Lord. Sa lahat po ng mga gusto pang magbigay, mag-pledge, mag-donate, na nasa GC po ang mga bank details po natin. And we are very transparent. We are always updating po sa group chat. At sa July 25 ay ang atin pong inaabangan, of course, the most anticipated event para po sa Heart to Heart community, our first face-to-face anniversary celebration. Praise God. Kung kayo po ay malapit lang dito po sa Santa Maria, Bulacan, hinihimok po namin kayo, pwede po kayong mag-join sa face-to-face anniversary celebration po ng Heart to Heart community. Ito po ay gaganapin dito po sa Santa Maria, Bulacan, sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan, at pwede po kayong mag-join. Yan. So, that will be on July 25, mga kapatid. So, if God is convicting you din po to pledge and support for our anniversary, mag-message lamang po kayo sa akin. Malapit lang po sa Norzagara. Yes po. Praise God! Maraming salamat po for joining, mga kapatid. God is so good po. Talagang ang Diyos na ang bahalang magpala at magpalago sa ating lahat. Basta tayo po, i-apply kung ano ang natututunan. Huwag kang maging knowledgeable lang, maging wise ka. Amen? And I declare, Heart to Heart community members will all be wise for the glory of God. Palakpakan natin ang Diyos! Woo! Diretso na daw tayo sa devotion. Kung pwede lang na buong araw tayong mag-devotion dito, why not, di ba? Kaso baka hindi ako abutan ng mga 50 kapag buong araw 24/7 tayo nag-devotion. So, kailangan din natin magpahinga, of course. And rest is also a gift from God, mga kapatid. So, alagaan ng sarili. Mga kapatid, huwag magpaka-stress, okay? Ipayapa, ikalma ang sarili kahit na anong kabigat, kahit gaano kabigat ang buhay, ang problema, ang pinagdadaanan, may rason pa rin para tayo ay magalak at magsaya sapagkat merong Jesus na nabuhay para sa atin at may buhay tayong walang hanggan kapag nagsuko tayo ng buhay sa Kanya. Praise God. Okay, yun lamang po. May mga announcements pa ba tayo? Baka meron pa tayong mga announcements. Wala naman na, no? Amen. Maraming salamat po. I appreciate all of you guys. Salamat sa oras na nilagi nyo dito. At salamat sa walang hanggang pagsuporta at pagmamahal nyo po sa akin at sa ministry po na ito. Salamat sa lahat ng mga taong ginagamit ng Panginoon para mag-pray, sa lahat ng mga intercessors, sa lahat ng mga leaders na talagang nakaantabay sa akin, tumutulong talaga sa pag-aalaga at pagpapalago ng community. Salamat, tribe leaders. Sa lahat ng mga mission partners, sa lahat ng mga nakakaalala
nagkalalang bigla. Maraming salamat po sa inyo. To God be the glory. I will always thank God for the community na na-build dito sa TikTok platform po na ito. Sobrang thank you, Lord, at salamat sa inyo mga buhay. Amen? Hindi po tayo magsasawa na magbahagi ng salita ng Diyos. Hanggat may mga taong nangangailangan. And kita nyo po, ang ginagawa ng Lord dito, ang dami palaging dinadala ni Lord na mga tao. Amen? Kaya, tuloy-tuloy lang po. And congratulations mga kapatid, ilan na tayo ngayon? Parang ang bilis ng pagdami natin no? Sa ngayon po, we have now 54,000 followers. Palakpakan natin ng Lord for the glory of God. Dati, pangarap lang natin, 5,000 nangyari, 10,000 nangyari, 20, 30, 40, 50 nangyari. At ang susunod, mangyayari 100,000 followers for the glory of God. With 1,000 plus na nanonood sa atin pong devotion. Yung mga pangarap natin at pinapanalangin natin dati, ngayon ay nagkakaroon na po ng katuparan. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa ating lahat, mga kapatid. Amen. God bless you po, Ate Araceli. God bless po sa ating lahat. Mag-pray na po tayo sa pagkakataon pong ito. Hallelujah! Palakpakan ulit natin si Lord. Woo! Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan ng morning devotion po na ito, sa lahat po ng amin pong mga napag-aralan, sa lahat po ng mga tao na dinako mo upang makapakinig ng iyong salita. Salamat sa lahat ng mga karunungan. Salamat sa katuruan mo, Panginoon. Thank you for the wisdom na natagpuan po namin dito po sa Book of Proverbs at ngayong araw sa Proverbs chapter 1. Turuan mo kami, Lord, na magkaroon po ng banal na takot sa iyo, to honor you, God. At palagi po namin kayong ilagay sa sentro ng amin pong mga buhay. Allow us, Lord, to always recognize your voice. Ilid mo kami palagi sa tama and give us discernment to follow your wisdom. And also, God, I pray, isurround mo kami ng mga godly people, yung mga mag-i-impluwensya po sa amin ng tama, Panginoon. Yung mga tao na mag-e-encourage sa aming faith, na lumago pa, na mas makilala ka pa, Panginoon. At kapag kami po ay nakakarinig ng mga katuruan na mula sa iyo, hindi po namin ito gagawing knowledge lang, kundi wisdom, Panginoon. Allow us to respond to your calling. Allow us to respond to your wisdom, O God. Hayaan mo na ang bawat desisyon, relasyon, maging ang kinabukasan po namin, Panginoon, ay hawakan mo. And lead us, Lord, in the path of wisdom every day. Salamat, Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid, nakasama ko nanood, sumubaybay, nakinig, Panginoon, sa live stream na ito. Pagpalain mo sila, pagalingin mo ang mga may sakit at karamdaman, pagpalain mo ang mga nagkukulang, buuin mo ang mga nasirang relasyon, Panginoon, at ipagkaloob mo sa amin ang iyong mayamang pagpapalat biyaya sa pamamagitan ng aming pagtatrabaho, hanap buhay at negosyo. Pagpalain mo ang bawat pamilya. I-cover mo kami with your most precious blood. Lord, I declare that we are covered by the precious blood of Jesus, that all throughout this week, we are protected, we are highly favored, and we are blessed in the name of Jesus. I rebuke the spirit of untimely death. I rebuke the spirit of accident in Jesus' name. Spirit of discouragement, idolatry, pride, sickness, and diseases, get out of our lives. Go back to hell where you belong. In Jesus' name. Thank you, God, for the victory na nakahanda na po sa amin, Panginoon, sa buong linggong ito. Salamat sa iyong mayamang pagpapala na hindi mauubos sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, pinagtagumpay mo na po kaming lahat. Salamat. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. God bless Heart to Heart Community. God bless Israel. God bless the Philippines. God bless all the body of Christ, all the churches. God bless all the Filipinos all over the world. Panginoon, pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat-lahat. God bless Luzon, Visayas at Mindanao. In Jesus' name, we pray, and everybody will say and agree, Amen, Amen, and